So ngayong araw guys, pag-uusapan natin yung isa sa pinakamurang dedicated na gaming phone na pwede ninyong mabili. So this is the Nubia Neo 5 Pro and ito yung middle variant ng Nubia Neo 5 series. And dito pa lang sa box niya, alam niyo na talagang gaming phone siya. So meron siyang dedicated daw na gaming processor and isa yan sa talagang pag-uusapan natin mamaya. Meron din siyang malaking battery and mabilis na charging speed. Meron siyang cooling system and katulad ng mga high-end gaming phones, meron siyang dedicated na shoulder triggers. So unahin na natin pag-usapan guys yung processor niya since pag-usapang gaming phone kasi talaga ang isa sa tinitingnan agad natin yung kanyang processor. Okay ba siya? Mabilis ba siya? Umiinit ba siya? So hindi tayo dito naka Snapdragon processor and hindi rin tayo dito naka MediaTek na processor. So ang nakakabit dito sa Nubia Neo 5 Pro is the Unisoc T9100. So alam ko guys na may mga madidisappoint talaga sa inyo dito lalo na gaming phone nga and minamarket as talagang true gaming phone pero hindi siya ganun kalakas na processor. Kumbaga para sa akin ang masasabi ko lang dito sa Unisoc T9100 is enough lang siya. Actually kung titingnan nga natin dito sa Antutu benchmark, nasa around 750,000 lang yung kanyang points and for some reason nadedetect siya as Nubia Neo 3 GT, no? Hindi rin ganun kataas yung kanyang GPU score, talagang mas nangingibabaw yung CPU score niya which 291,000 and 61,000 naman para sa GPU. Then pagdating naman sa 3D Mark, yung best loop score natin, 594 lang. Yung lowest natin is 591. So kahit pa paano, no, sobrang taas ng ating stability points. Yun nga lang, no, kung i-compare natin siya sa other phones na pwede nyo mabili para sa presyo nitong Nubia Neo 5 Pro, saktuhan lang talaga. So ito yung presyo niya guys, 14,999 without sale, no? So meron tayong color white and meron tayong color black. Pero paminsan-minsan nakikita ko naman nagsisale siya, nagiging around 13,000 na lang, pwede nyo na mabili. And to be honest, sa presyo na yun, may mga other alternatives din kayo na phone na pwedeng mabili sa Tecno, sa Infinix, 'di ba? Sa Poco. Dagdag nyo pa yung mga China ROM. So meron talagang ibang options. Pero bakit mo ba bibilin yung Nubia Neo 5 Pro? Or para kanino ba yung cellphone na to? O sigurado naman familiar kayo sa Red Magic. So sila yung talagang gumagawa ng mga high-end na gaming phones and I think isa na lang sila sa natitira ngayon kasi nawala na yung Black Shark, nawala na yung ROG. So itong Red Magic meron talaga siyang mga specific na gaming features na normally hindi nyo nakikita sa ibang cellphones. Like for example, yung no notch, yung shoulder triggers, yung may built-in na cooling fans, yung sobrang taas na mga touch sampling rate or yung mas mabilis na response every time na pinipindot nyo yung screen nyo, yung RGBs or yung mga pailaw sa cellphone, and yung mga malalaking battery and mabibilis na charging, yung capability na mag-charge ng phone even naglalaro kayo and hindi mabubugbog yung kanyang battery kasi nagdadirect na sa outlet yung power niya instead of the battery, or in short, bypass charging. So yung mga features na yon normally nakikita lang natin sa mga high-end gaming phones pero ang ginol dito ni Nubia nilagay niya sa isang mas mababang presyo na cellphone. Yun nga lang guys, no, ang naging kapalit niya, kinailangan ni Nubia dito na i-adjust yung chipset niya kasi pag naglagay dito ng mas malakas na chipset, mawawala naman yung ibang gaming features na meron siya. So in short, kung ang gusto nyo or kung ang habol nyo sa isang phone, yung raw power lang, yung talagang pangmalakasan lang, panglaro lang, and wala kayong pakialam sa mga gimmick na gaming features, doon papasok yung mga ibang alternative na pwede nyong bilhin na phone. Pero kung gusto nyo matry na ano ba yung pakiramdam, ano nga bang feeling pag meron akong dedicated na gaming phone and nagagamit ko yung mga talagang mga gaming features na meron lang sa high-end gaming phone pero medyo limited lang yung budget mo, doon papasok itong Nubia Neo 5 series. Yun nga lang pag-usapang high demanding games na like for example itong Withering Waves or Genshin Impact or yung mga iba pang RPG games na lumalabas ngayon, don't expect too much, no, kasi kahit na dedicated gaming phone siya, talagang medyo limited lang yung power na kaya niyang i-produce. Pero kung hindi naman sobrang demanding ng game na gusto nyong laruin, promise ma-enjoy nyo siya. Like for example, ang gusto nyo lang Mobile Legends, diba? Honor of Kings, even mga FPS games naman like for example Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, 'di ba? Garena Delta Force, yung kakalabas lang din na
Crossfire Legends, kayang-kaya ni Nubia Neo 5 Pro yan. Actually talagang dito ko na-enjoy yung mga dedicated gaming phones na ganito kasi yung shoulder triggers talagang mas mafe-feel nyo. Lalo na ako kasi ever since talaga pag naglalaro ako ng games sa PC, sa PS5, gumagamit ako ng controller and parang mafe-feel mo na may controller ka pag tinurn on mo yung shoulder triggers. Yun nga lang, another thing na kailangan nyo i-keep in mind dito sa Nubia Neo 5 Pro, lalo na kung gagamitin nyo siya for media usage, naka widevine level 3 siya, so ibig sabihin standard definition lang or hanggang 720p lang yung kaya niyang i-play. I mean, malinaw naman siya para sa phone, okay na rin naman siya, talagang very watchable, pero kung nakatry na kayo ng widevine level 1 na cellphone, makikita nyo pa rin talaga yung difference sa quality. So ito, something to keep in mind kung talagang mahalaga para sa inyo ang media usage. Pero something redeemable naman dito sa Nubia Neo 5 yung kanyang battery life. So kahit maghapon pa kayo dito na maglaro, hindi siya agad-agad na malulubat dahil meron nga tayong 6,000 mAh na battery capacity and hindi naman ganun ka-power hungry yung processor niya kaya hindi siya agad-agad talagang malulubat. And kung sakali mang malubat kayo and nabitin kayo, meron siyang 80 watts na charging speed. So, pahinga nyo lang saglit, then maya-maya lang, full charge ka na, di ba? So, yan guys, yung ating review para dito sa Nubia Neo 5 Pro after 1 month na ginagamit ko yung phone na to. So, hindi ko na masyadong tinapik yung specs niya and yung mga kung ano-ano pa kasi madami na kayong mapapanood dyan. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo yung naging experience ko dito sa phone na to and kung para kanino ba siya, bakit nyo bibilin, and kung bakit hindi nyo naman bibilin. Kung sana nagustuhan nyo yung take ko dito sa video na to, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again in the next video.